Warm and pleasant greetings. So, welcome to the episode 14th of the season of Revalida, Testing Theories, Breaking Conventions. I'm again, as always, your host na mapag-intriga at mapag-blind item, Dr. Benedict David, lalo pag tungkol sa akadim at samut-saring usapin ng ating lipunan ngayon na may kinalaman sa pag-aaral at kinabukasan ng mga kabataan. Alright, so going directly to the point, no? Again, maraming salamat sa Elizalde Broadcasting, kay Kuya Chot, ang ating technical specialist dito, no? Who has a big and very responsible stake sa ating organisasyon, sa pagpapatuloy ng organisasyon natin. At syempre, kay Tito Will, sa aking Mami Mel, na mga executives natin dito. At sa lahat ng mga segments and producers natin dito, no? Kila Sir Fernan Hota, kila Kuya Dens, nawa ay magpatuloy ang ating na tayo, more than 10 years ng Elizalde Broadcasting on its own, being an independent YouTube and digital network TV, no? So matagal na rin tayo sa industriya at sana magtuloy-tuloy pa. I look forward sa 25th year and 50 years and so on and so forth ng Elizalde Broadcasting. So ayan, blind item, at salamat din sa ating sponsor. Ito, hindi to blind item, si Happy Kids School, saka yung upcoming natin na partner, no, si Excelcom ATTech Enterprises, headed by CEO and Chairman Emeritus, rather, si Engineer Aquilino Tobigan at si Engineer Robert Ray Gamben, nakasama ko rin bilang consultant sa company na yon. Sila po yung sinabi ko last week na nag-clean up drive dyan sa may Sampaloc, sa barangay 492 and 497. What a good way to start or to end every week sa pag-clean up drive ng kumpanya na yon. Kung di nyo po natatanong, kung i-research po ninyo, yung tinatawag po natin na Excelcom Enterprises saka ATTech Telecoms, kasi nag-a-adapt po sila, nag-merge sila. Nag-merge sila ibang mga companies na partner namin into a big corporation. Ano po ang ginagawa namin? Sila po yung mga supplier, distributor, installer ng mga charging station sa 7-Eleven. Pag nakita nyo po yun, yung matigil 5 piso, sa company po namin yon, sa ATTech po yon, sa Excelcoms po yon. So yun po yung ginagawa nun. And part of our corporate social responsibility is to do clean up drives sa mga barangay. Inumpisa namin sa immediate na barangay na opisina namin hanggang sa lumaki yung clout para matutunan ng mga Pilipino ang pagpapahalaga sa kalikasan na walang hinihintay na political patronage. Diba? So, blind item. Ano ba pag sinabi nating blind item? Yung mga behind the scenes, ganyan natin siya i-define, behind the scenes sa mga nangyayari sa sambayan ng Pilipino, no? So, for example, ito, nung Friday, although di ako nakasama because I have a previous commitment, pero yung dito, yung mga executive line ng Elizalde Broadcasting, naimbitahan sa Club Pilipino about a certain talk or about a certain seminar, about a certain discussion tungkol sa mga nangyayari sa Mindanao ngayon at sa iba't ibang lupalop ng ating kapuluan sa archipelago natin pertaining to the usage, and I don't wanna call it exploitation, but the act of taking advantage of our natural resources by foreign companies. And meron silang speaker doon, if I'm not mistaken, kasi wala nga ako doon, pero I was reading their book before ako magkaroon ng segment ngayon, before ako magkaroon ng episode ngayon, tinatawag na Bagong Istorya. Ayan, so ang nakapicture dito ay ating butihin at ating magaling na presidente na si BBM. Pero hindi ito tungkol sa storya niya, syempre. Of course not. Siya yung cover photo dito, basically. Siya yung cover ng libro. Pero binapasadahan ko siya, kung di nyo natatanong, meron po akong talent sa speed reading. Out of the, ilang pages ba to? 281 pages nitong libro na to. Nakabasa na ako ng mga 20 or 30. Simula dumating ako dito, mga quarter to 10. So nakabasa ako ng ilan, and ito yung tinatawag natin na behind the scenes. Sabi nga ni Sir Richard M. Rivera, ayan, siya yung author dito sa likod. Si Richard M. Rivera. Sabi nung author would be, ito yung mga behind the scenes. So, blind item din siya. Na kapag nabasa ng mamamayang Pilipino, magkakaroon ng kakaibang perspective ang mga mamamayan natin, sana ang taong bayan, tungo sa appreciation nila sa ginagawa ng gobyerno. Hindi natin pinopromote ang politika dito, pero the way I see it is, Filipinos should be politically matured na. Filipinos should learn
how to be politically matured and support the government whether they are pro or in the opposition. Hindi naman ibig sabihin na opposition ka below the belt mo lahat na nakikita mo sa government. Hindi ganun. Ako aaminin ko, no, BBM ako, pero kung mali siya, mali siya. At nung panahon ni Pinoy, opposition ako, pero kung tama siya, sinasabi ko in the open na tama siya. 'Di ba? Ganun ang tama, may constructive criticism. Ako Duterte rin ako, pero kung mali siya, mali siya. Hindi ako didwell na politics dito, hindi naman itong piece of predication or cup of tea ng Revalida, pero ako bilang isang mamamayan, bilang isang guro, bilang isang professor, bilang isang negosyante, alam ko kung saan ako lulugar bilang mamamayan. Hindi ko sisiraan ang bansa natin at lalong hindi ko sisiraan ang presidente ng Pilipinas dahil lang sa politika. Kung may mali, constructive criticism. Yun yung nabasa ko dito so far. Kung may mali, mali siya, mali siya. Pero kung may tama, pupurihin natin. Ika nga merits, yung merit nung nagagawa ng liderato. Yun ang gagawin natin dito. And what a way to discuss the merit of a leadership by studying a little bit of history. Simula to noong 1897 hanggang ngayon. A little bit of it. Simula ng panahon ng mga katipunan. Sakto, no, last week, kay Professor Jean Atanasio, no, pinag-usapan natin yung flag. So, this is a good supplement to that. Siguro, sa susunod na episode ko, kasi di ko pa nabasa ng buo, and sana ma-invite ko yung author nito, no, ma-discuss natin to at ano ang kanyang implication sa bawat mamamayang Pilipino. Kasi yung mga behind the scenes, yun ang kailangan nating suportahan. Kasi yun, at kailangan nating malaman, kasi yun ang magdidikta ng kapalaran ng ating bansa. Minsan nakala natin yung media, mainstream, lalo sa mainstream, yun yung totoo no. Dapat ang suportahan natin yung merit nung nagagawa ng liderato. At kung may pagkakamali, i-constructively criticize po natin siya. Alright, so ayan. So, yan yung sa blind item natin, So, going further, pag sinabi natin blind item, how do we define it? I'll give you an example. Ngayon, ito. Actually, maraming gustong mag-alatulfo ako na segment, but I will not do that. I will make it a strict academic format as much as I want to. Or, ika nga, current events. Ayoko maging sumbungan ng bayan like Tulfo. I don't want that. Pero I take due indulgence pagkaibigan ko, for example, yung alam niyo naman na ako ay officer sa condominium namin, and part of it, syempre, may mga part of it being a board of directors sa condominium association namin, syempre may mga consortium kami, may mga kaibigan na rin ako sa ibang condo na officers din, di ba? Marami yun, hindi ko na mabilang, lampas 10 na. Syempre, pag member ka, officer ka, lumalaki yung circle mo, syempre, di ba? May nag-confide sa akin, alam niyo na media man ako. Sabi nung taga kabilang kondo. Hindi ko na sabihin ko kasi nga sa dami, 'di ba? Baka ma-cyber libel tayo Sabi nung kaibigan ko, Benedict. Again, taga ibang kondo siya, sabi niya, Benedict, yung developer namin pinapaalis ako sa parking. Kasi multi-level din sila. Pinapaalis ako sa parking. Lahat naman kami doon may privilege being an officer. So sabi ko, being an officer, may privilege kayo na free parking, di you can choose. Basta i-inform mo lang yung developer, yung administration. Kasi sa isang condominium kasi, dalawa yan. May developer admin, property management, saka yung board of directors, mga residente. They work hand in hand. So sabi sa akin, yung daw admin, kahit board of directors siya, pinapalipat siya ng parking slot. Kahit may free parking siya as a privilege. Pinapababa siya doon sa baba. Sabi ko, it's your privilege kung saan mo gusto. Basta inform sila. Diba? Tapos sabi ko, may board resolution ba na conformed ng admin? Wala. Sabi ko, di wag ka sumunod. Kung gusto mo, sulatan mo. Gusto mo, ako mag-compose. Sabihin mo lang ganito. Dear Mr. or Miss whatsoever, whoever, there should be a board resolution pertaining to any action that involves the residents. O, di ba? Ganun lang yan Saan papasok ang blind item doon? Siyempre, hindi ko sinabi, di ba? Pero kung alam mo yung behind the scenes na mga pangyayari, mas makaka-decide ka ng mas mabuti. Di ba? So, doon muna tayo sa residence ko muna. Ito naman, going back sa residence ko. Minsan natatawa ako Kasi ngayon, to be honest, kinancel namin yung kasi every year, twice a year, we have the bazaar. So, kinancel nung 3 kasama ko sa board.
No, so blind item 'yon. Ako na pagbintangan kasi ako ang chairman ng Bazaar Committee. 6 months and count. Actually, mag-iisang taon na kasi nagpalit kami ng mga committee positions eh. Ako na mag-iisang taon na. Syempre ako na pagbintangan ng mga bazaarista, 'di ba? Na nagpa-cancel ng bazaar. It's not me. It's the effort of the board. So, hindi ko siya kino-correct. Dito ko lalay ko correct. Sabi ko sa segment ko na lang. Bakit ko naman pipigilan yung project ko? 'Di ba? Ako na nga ang chairman noon, sabat ko pipigilan. 'Di ba? Dahil raw may nag-complain daw sa City Hall, sabi ko hindi ako 'yun. Hindi ako 'yun. At kung may i-complain mo na ako if ever, siguro na food poison ako or so, pero if ever man na may na-complain yung isang tao, kung ako man or so, 'di ba? Isang tao lang yan or isang tindahan lang yan, bakit madadama yung buong establishment? 'Di ba? 'Di ba? Sige, granted, may isang establishment for example na nakasakit ng tiyan tas walang business permit for example, di syempre sa akin, pwede namin siyang i-report, 'di ba? Pwede namin siyang i-report, pero siya lang. Yeah? Pero siya lang, hindi kasama yung buong administrasyon doon, hindi kasama yung buong activity, syempre siya lang. Alam niyo naman, ang mga tao, makikitid na pag-iisip minsan, so ako, sinasakyan ko na siya, hinayaan ko siya. Sila, di ba nga sabi ko, may 4 na levels ako, di ba, ng galit. 1, hindi ko papatulan. 2, social media, ito yon. 3, sasapakin ko, malayo pa naman doon. 4, baka mabaril ko, hindi aabot doon. So hanggang social media lang yon, di ba? Hanggang social media lang yon. Pero sa akin is, ang daming tao makikitid na utak. Meron pa dyan, lumapit sa uncle ko. Sabi sa uncle ko, bakit naman po inano kami ni Sir Benedict? Isa nga lang, yun na nga po isa sa source of income namin twice a year para madagdagan yung income namin, yung bazaar. Nilapitan talaga yung uncle ko, inabangan doon sa condo lobby namin. Hindi nakarinig sila sa uncle ko. Tapos gusto pa kausapin ng tatay ko. Tungkol sa mga ganun. Sabi ko, hindi ako may gawa niyan, di ba? Why would I do that? And even if ako, kung may sumakitan siyan, if ever lang, kasi ganun yung nakarating na report sa akin eh, kayo lang yun. Kayo lang nga hindi masakasama sa bazaar, hindi lahat, di ba? Ang sisihin niya yung 3. Hindi ko lang masabi sisihin niya yung 3 kaibigan ko kasi sila nagbotohan, na-outvote ako. O, di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? Ganun lang yun. Tapos sabi ko, pag yan nakarating sa tatay ko, nakarating sa kung sino man nakamag-anak ko, na lumaki yung issue na yan, data privacy kayo. Bakit? Kasi hindi ko binibigay yung number ng pamilya ko sa iba. Andun lang siya sa 201 file namin. Yung kumbaga residence file. At kapag nalaman nila ang contact detail ng isa sa mga pamilya ko, lalo na father ko, alam ko kung sino babalikan, yung 3. Diba? Yung 3 kasama kasi kami lang ang may access doon, saka admin. Walang may karapatan po sa atin na kumuha ng contact number na walang permiso ng tao na nakakausapin natin. Kahit nga po yung ginawa sa uncle ko, blind item yun, ano? Hindi nila dapat kinausap yun, data privacy pa rin yun, magpapaalam ka pa rin. Diba? Pwede ko nga sila kasondo kung tutusin, pero wag na hanggang social media na tayo. Nakakaawa na ako, maasa na nga lang sa bazaar eh, diba? This and that. Oh. Anyway, so much for that. Blind item, yun yung mga blind item dyan. Another example, another one. Unit owner ka, for example, usapang kondo, no? Unit owner ka, for example. Tapos, nagpa-revoke ka, may tenant ko, meron ka ibang residente, kailangan mo na special power of attorney dyan. Pina-revoke mo, walang karapatan na admin board o kahit sino na makimedal doon kasi ikaw ang may-ari ng property. Hindi naman kami di ba? Nangyari din niya sa ibang kondo naman, humihingi din sa akin ng tulong yung may SPA, yung unit owner. Yun nga, ginagawa akong tulfo eh. O sige, magpapaka-tulfo ko for once ngayon. Just for once, sakto naman yung title natin eh. Diba? Sakto naman yung episode title natin eh. Magpapaka-tulfo ko for once. Sabi sa akin ganito. Yun nga daw, ko siya. Itag dito, tulungan ko siya kasi yung board, hinaharangan yung pagiging unit owner niya kasi may gusto na siyang paalisin doon sa unit eh. Kasi naka-SPA lang. Tama naman, siya may-ari ng unit eh. Diba? Ikaw ang may-ari ng property, ikaw ang may karapatan. Ganon din sa bansa natin. At sa kahit saan, sa research and everything. Diba? Ganon din yan. Ganon din ang point natin dito, sa mga followers ko, sa mga nanonood. Ganon din ang part and parcel natin dito. Karapatan mo, property mo, ikaw ang may right. Walang may iba. Unless government channel ba, di ka nagbabayad ng tax or so, amilyar, whatsoever, yan. O di kaya bangko, amortization, yan. Pero the part and parcel of that is, walang may karapatan kung hindi tayo sa sarili nating property at may obligasyon.
Yan ang point ng blind item ko. Kasi iba nakakalimutan eh. Nakakalimutan like, ano sinabi ko last time, 2 episodes ago. People only love the position but they don't like the responsibility entailed with the position. Minsan umaabuso. Minsan naman nasa ulo na yung posisyon nila. Diba? So, yun ang point ng blind item natin dito. Yung mga dapat na alam mo, na hindi mo na alam or kinalimutan mo na, i-remind natin yan. Diba? So, blind item number 1. Pag may blind item tayo, ano ba usually ang laman ng blind item? Subtopic number 1 natin. Pag may blind item usually, hindi ko naman nilalahat pero sometimes, or most of the time, or sige, sometimes tayo, randomly, blind item para siyang black sheep. Sometimes a blind item or a black sheep tells the truth. And the truth hurts all the time. All the time. Kanina, earlier, may mga minarites ako, nagmalatulfo ko kanina, di ba? But the truth hurts. So, pag sinabi ko na, yun nga, gaya sa amin, sa condo, the truth hurts. Na, sinabi ko, bakit ako, di ba? Bakit ako nabiblame sa mga ganong issue? Diba? Meron bang board resolution yan? Pinagbotohan ba yan? Oo. Bakit ako, diba? Para sa kaibigan ko, the truth hurts. Sabi ko, hanapan mo ng board reso bago ka paalisin. The truth hurts. Minsan kasi yung mga tao, pag nadala ng emotions nila, lalo pag may position sila, you know what I mean? Ulitin ko lang, Ang mga tao kasi minsan kapag nadala ng emotions nila, lalo pag yung emotion nila nasa position sila, umaabuso, akala nila, lahat sila na ang may karapatan. Yun ang problema. At i-align natin yon. The truth hurts. Hindi lang sa condominium, hindi lang sa pag-aaral, pati sa totoong buhay. Minsan ganito Ito, tackle natin. Multiple topics, for example, blind item, divorce law. Divorce law, for example. Ako talaga, I am in favor of divorce. Bakit? For example, kung ang annulment natin ay maayos, ulitin ko lang, kung ang annulment natin ay maayos, at hindi mahal at hindi mabusisi, okay na yun okay sana. Kaya lang ang busisi, ang mahal, ang tagal. Diba? At least sa divorce, basta may tamang parameters, Ang problema lang kasi sa atin, sa iba, akala nila pag may divorce, you can just divorce anytime you want. It's not like that. Diba? O sa divorce, for example, binubugbog nung lalaking babae for the longest time. Tapos may naririnig ako, Benedict, hindi naman kasi pwede Benedict na basta lang sila maghiwalay kahit nagbubugbugan. What? Kung mapatay ka. Diba? Tapos sasabihin, pinakasalan mo yan ginusto mo yan, panindigan mo. No. Tandaan natin na ang tao hindi natin may kilala hanggang hindi natin kasama sa isang bubong. Diba? So, yun ang point ko doon sa divorce law. And the truth hurts. Pag sinasabi ko na bakit, kahit ba sabihin natin sa puntaon mo naging girlfriend niya, boyfriend yan, kinasal kayo, lumabas yung totoong kulay, pwede mangyari yun. And above all, people change. Marami ako na-offend dyan sa mga sinasabi ko. But the truth hurts. Even sa school, nagpapanel ako every Sunday. Bukas, mamayang hapon, may panel na naman ako. Ito naman, face-to-face, hindi siya online. Bukas, may online panel naman ako. Again, for example, sa school, ako, corporate guy ako, for example. Totoo naman, I'm a consultant of a very large company worth 9 digits, yung Excelcom Telecoms. I am a consultant in that. And I'm also still an executive of that company. I'm a consultant of that. I'm a franchisee of a ulitin natin, I'm a consultant of a 9-digit corporation. And I am a franchisee of a small fuel station. So, anong tinitignan ko bilang isang negosyante at bilang isang professor? Yung bottom line ang tinitignan ko. Tinatawag natin na yung income. So, sa academics, nagtataka ako bakit until now, kung business education, until now, ang tinitignan nila, mga market study. Totoo naman, a supporting document. Pero kung akong CEO, halimbawa akong consultant, hindi ako magbabasa ng 20 pages, 30 pages na feasibility or market research. Ang titignan ko lang, 2 pages, sa totoo lang. Ako ba, halimbawa, yung mga CEOs ba, for example, kahit sa level ko lang, na small time, bakit ako magbabasa na mahaba? Ang itatanong ko lang sa'yo, kikita ba ako dyan? And the truth hurts. Saan papasok in the truth hurts? Kikita ba ako dyan or hindi? Tapatin mo ako. Pag na-convince mo ako, doon pa lang papasok yung supporting documents na hindi rin ganun kakapal dapat.
Ika nga ay KISS, keep it short and simple. 'Di ba? Ganon ang gusto ko ituro dito eh. Yun ang blind item. Kasi yung mainstream, sabihin, ay Benedict, sa academics, dapat mahaba talaga. 100 pages sa feasibility study, na market study. What? It's not like that. Hindi ko babasahin yan. Lagi ko sinasabi yan eh. Pag nagpa-panel ako, mamaya sasabihin ko uli yan. Face-to-face lang yung panel ko eh. Pero mamaya sabihin ko, how I wish ma-live feed ko. Pero wag, syempre. Data privacy yun eh. Tatanong ko sa kanila, kung ako ang investor ninyo, give me one solid reason ba't ko kailangan investa ng pera. Simple logic. Simple arithmetic. Pag di nyo na-justify, I'm sorry, we're wasting both our times. Do better. Hindi feasible yung study na yan. Diba? Hindi ko kailangan na mahaba na mayroon pa mga demand gap man. No, I don't need that. Hindi mo kailangan ng demand gap sa isang study. Ang kailangan mo, ma-penetrate yung market. Ito minsan ang problema sa academy, no? Masyadong theoretical until now. Kaya nga nakakaumay na magturo full-time. Sa totoo lang, naumay ako magturo. Walang pagbabago sistema. Hindi ko nilalahat ng mga professors, pero walang pagbabago eh. For example, yan, sa feasibility, business plan, strategic paper, demand gap. They always talk about unsatisfied market, this or that. You don't have to be like that. Ang kailangan mo kasi sa unsatisfied market, saka sa demand gap mo, ang kailangan mo dyan, paano mo mape-penetrate, paano mo makukuha yung market share ng kalaban mo. Hindi mo kailangan ng mga blue ocean. Blue ocean for me was one of the biggest blunders in the history of academic business theories. You don't need the blue ocean, yung new market or so. No, I've read that so many times. I've taught that so many times. Yung authors ng blue ocean, naging panel ko rin nung nag-executive leadership program ako. It's not what you call a foolproof. Well, wala naman talagang perfect na system, pero magre-red ocean pa rin ako as long as makukuha ko yung market ng kalaban ko or makakapasok ako. Yun ang point doon. So yung mga ganung mga bagay, truth hurts na minsan, no? Kahit ako minsan, nasasaktan ako pag mali ako, pero you have to live with it. At minsan, yung katotohanan, nakukuha mo sa mga blind item. Sa mga blind item mo nakukuha yung katotohanan. Diba? So yun, the truth hurts. Okay, next subtopic tayo. Masakit na katotohanan marinig. Pero kailangan mo siyang marinig in order for you to grow. Sometimes, the truth, ulitin natin to summarize this subtopic, sometimes the truth hurts. Hindi lang sometimes, all the time rather, the truth hurts. Because sometimes, you will know the truth from sources that are blind items do sa mga bagay na hindi mo nakikita sa harapan mo. Oo, there are things that we fail to see right in front of us, pero also, equally, may mga bagay na hindi natin nakikita at yun ang masakit pag nalaman natin kasi yun ang katotohanan. And that's how it should be sa blind item. The truth hurts kapag tinamaan tayo. Pero we learn from it, we should learn from it and we should grow. Tanggapin natin with an open mind, hindi yung kukuyog ka, susulsul ka, diba? Huwag ganon. We should accept the truth with an open mind and try to change it as fast as we can. Diba? So, may katotohanan. Kapag may katotohanan, may tatamaan, bato-bato sa langit. Ika nga dati, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Yan ang second subtopic natin. The other week, may nakausap akong kapitbahay ko. Natatawa ako sa kanya. Ang katotohanan kasi is a matter of acceptance, diba? And blind item yan. Well, hindi na kailangan ng blind item for that. Ang katotohanan is basically masakit. Bato-bato sa langit. May kapitbahay ako. Di ko na sabihin ko sino. Sa dami nila. Sabi niya, pupunta na ako sa bansa nung kapatid ko. Tinanong ko, saan ba nagtatrabaho yung kapatid mo? Well, sa Japan daw. Punta na ako sa bansa nung kapatid ko. Sa anak ko, andun eh. Nasa Japan daw. Sa loob-loob ko. Sige, di good for you, di ba? Kasi wala na raw pag-asang Pilipinas. Wala na raw pag-asa Pilipinas, pero may ganitong mga adhikain. Imagine the pessimism, di ba? Sabi sa akin ng kapitbahay ko, Benedict, punta na ako sa bansa ng pamilya ko, in short, nung kapatid ko, nung bayaw ko, nung pamangkin ko, yung anak ko, nandun na sa Japan. Walang problema sa pag-migrate. Okay lang sa akin yan. Pero ang point doon, ito eh. Sabi niya, punta na ako doon kasi wala bang nangyari sa Pilipinas eh. Siguro kung dala-dala ko to, hinampas ko to sa mukha niya. Kamukha pa man din niya si Kokey, sa totoo lang. Mukha siyang
Mukha siyang polar bear na koko, na koke sa totoo lang. Gusto ko ihampas eh. Kung last week ko nakita to libro to, ihampas ko sa ilong niya sa totoo lang eh. Bakit? Ang profile kasi niya ganito. Hindi ko lang masabi. I know the profile, syempre sabi ko. Government employee kayong mag-asawa. Yung anak mo galing sa public school. May utang na loob ka sa bansa natin, tas binebetray mo. Bato-bato sa langit, sa totoo lang, di ba? The truth hurts. Totoo lang. Gusto ko siya i-real talk nun. Gusto ko, kung meron lang ako dala libro nun, hinampas ko sa mukha niya eh. Hinampas ko sa mukha niya, baka nasa pa ako, mag-level 3 ako na anger doon. I mean, utang na loob naman sa bansa natin. 'Di ba? Kayong pamilya, ikaw pareho kayong government employee. Asawa mo nasa government academe. Ikaw dati ka taga-gobyerno, tapos yung anak mo graduate na high school sa isang public high school. Nakinabang ka sa gobyerno, tapos titirahin mo ng ganon. Kung meron kang gusto i-criticize, do it constructively. Hindi pwedeng sasabihin mo, doon na ako sa bansa nung anak ko, sa bansa nung kapatid ko. Una-una, hindi naman sila citizen ng bansa na yon in the first place. Sila ano pa lang naman, working or whatsoever na may visa or so, di ba? So sa akin, bago ka magsalita, tinaw muna kung saan ka galing. Nawawalan ka ng utang na loob sa bansa mo. At kapag nawalan ka ng utang na loob sa bansa mo, wala kang kwentang citizen, wala kang kwentang tao. And for me, hindi ko sinasabi pinagmamalaki na patriot ako, no? Pero pag nawalan ka ng utang na loob sa bansa mo, lalo ko ikaw ay government employee at ang pamilya mo ay nakinabang sa gobyerno at sa pamahalaan, being the patriot that I am and I'm proud of, wala kang kwentang tao sa mga mata ko. Kung pwede kita hampasin, hahampasin kita nito. Napaaganda nito libro nito, kahit 20-30 pages pa lang ang na speed reading ko kanina. Napaaganda nitong libro nito. So, ayun ang masasabi ko doon. Bato-bato sa langit. Ano pa? Even in life, minsan sa social media, kahit hindi sa social media, kahit nung bata pa ako, high school pa ako, nagsasalita tayo, minsan may maririnig tayo na ganito na aray, tinamaan ako. Bakit ka tinamaan? Siguro totoo. Diba? Hindi man totoo lahat ng sinasabi ng mga tao. Siyempre, lahat tayo may kanya-kanyang versions, but nevertheless, kapag tinamaan ka at kapag na-offend ka, ibig sabihin, there's a part of you na may guilt. Kasi ako, halimbawa, may nagpaparinig sa akin, sinasabi ko, nagpaparinig na pala to, hindi ko alam. Minsan, naparinggan pa ako dyan Nag-post daw, sabi nung kaibigan ko, Benedict, binalak na kasi ako nun Hindi ko nasabihin kung paano ako binalak or so. Sabi sa akin, Benedict, may post data privacy this or that. Sabi ko, may na-breach pala ako na data privacy. Tapos kinumento sa akin, ito, ganon. Ito pala, sige. Ngayon kayo mag-data privacy sa akin. Pakinggan nyo segment ko. Sige. Well, di ko na sabihin ko sino, syempre. Pero di sa love ko, gusto nyo talaga data privacy, gusto nyo talaga na cyber libel, may tamang avenue para dun. May tamang avenue para dun sa cyber libel na yan. Diba? May tamang avenue sa dami raw sinulat, this and that. Sabi ko, why would I be affected? Hindi naman, ako pala pinatamaan nila. Hindi naman ako makakarelate kasi feeling ko hindi ako yun Kasi feeling ko I just told the truth. Tas bumawi sila. Sila yun, diba? Ika nga I live rent-free in their heads. Diba? Saka isa pa, kung hindi naman kapatol-patol, diba? Ako, to be honest, kapag isang tao, and this is what I want to share sa mga viewers natin, pag isang tao is galit, to be honest, when a person is mad, although may levels ako na angering, 4 na levels ko na angering, everybody knows that Again, when a person is mad, that's why I established my 4 levels of angering Pwedeng di ko patulan, social media ko na lang, na walang data privacy breach, syempre. Pwede ko sapakin, wag naman. Pwede kong barilin, wag naman, umabot. Pero sometimes when a person is mad and he gets mad at me, alam ko wala akong kasalanan, most of the time, I just let them go. Pasaringan ko man once or twice lang. Bakit? Nakakaawa sila I'm sure may pinagdadaanan ng mga tao at sa halip na patulan mo, be the better person, nakakaawa sila. Like for example, maraming ganyan. Maski lang, wag na sa trabaho ko, sa condo na lang, being an officer, minsan, marami na ako nakasulian ng kandila dyan. Yung pala, malalaman ko, hindi nakabayad na amilyar, may problema sa pera, sa akin nabubuntong, iba doon, kaibigan ko pa. Diba? So sa akin is, naawa ko sa'yo kasi hindi mo magampanan yung pagtira mo. Dito, yung mga monthly dues, hindi nababayaran. Diba? Pero may kasalanan ka pa rin. Bakit? Hindi mo naman pala kayang mag-condo living, tas pinilit mo. Diba? Ganun lang naman yan diba? Pinilit mo, nagpaka-high lifestyle ka.
Minsan natatamaan sila pag sinasabi ko yun. Pero ganun talaga eh. Minsan, kailangan mo ma-real talk eh. Minasabihan ako niyan, sabi ko. Hindi mo naman pala kaya tumira sa isang high-end na condominium like sa amin. Hindi ko naman pinagmamalaki pero considered kami as up. Hindi naman upper. Nasa upper kami. Kumbaga class ano kami. Class S kami. Hindi nga lang kami triple S pero class S yung condo namin. Minsan may nasasabihan na ganyan eh. Nakapag-abroad ka lang or so, nakatungtong ka sa kalabaw. Sorry for that ha. Tapos, nag-aspire ka tumira sa gantong klase ng community tas hindi mo kayang bayaran tas kami pag-iinitan mo, ay lumayas ka sa harapan ko. Marami ang ginaganon. Bakit? Real talk yun eh. Tas nagagalit sa akin na napapabarangay ako. Ganon talaga. The truth hurts. Bato-bato sa langit. Pero kung hindi ka matututo sa pagkalinaw ng totoo sa'yo, sa pag-unawa ng totoo, marami ka makakaaway. Na ikaw ang may kasalanan, hindi sila. Kung nagsasabi lang ng totoo sa'yo yan. Diba? Marami ako nasabihin ng ganyan. Hindi mo pala kaya. Di ba ka tumira sa condo? Tumira ka sa tenement. Doon bagay kayo. Diba? Hindi ko lang masabi. Hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya. Hindi ko minamaliit pero nothing is free in this world. You have to pay for something. Diba? Ganun yun. The truth hurts. Kaya bato-bato sa langit. Hindi lang sa condo, pati sa trabaho ko. Nako, madalas. Pag nagpapanel ako, tinatanong ko, although wala akong binabagsak, everybody knows that. Tinatanong ko palagi, ito lesson sa mga OJT students na magdi-defend na rin ng mga thesis nila. Tinatanong ko palagi yan eh. Bakit ito ang napili mong study sa mga feasibility nila or sa business plan or so? Sinasabi nila, kasi po sir, Dr. David, dito po kami nag-OJT. So feeling po namin, alam namin ang gagawin to improve the company. Sabi ko, 3 buwan ka lang nag-OJT, 4 na buwan, 600 hours, feeling mo alam mo na ins and outs ng company? No. That's not the correct form of doing that. Hindi ganun yun. Humanap ka ng company na mas maayos pa kung kakayanin mo. Magpo-consult ka sa advisor mo. 'Di ba? Meron pa diyan, sabi minsan nung isang panel, sabi face to face to, sabi ng isang panel minsan, kung ibibigay natin yung study dun sa company na yan, kanino mo ibibigay? Maybe for me, the better question is, tatanggapin ba at babasahin ba yung papel na ginawa ninyo? That is a better question kasi kung ako sasabihin, kasi kung ako yung may-ari ng company or so, hindi ko tatanggapin yan. Number 1, who the hell are you to question me? 4 na buwan ka lang, OJT ka lang, ano alam mo sa kumpanya? Number 2, kung ako may-ari ng company, why would you care about my company? Nag-OJT ka nga lang sa akin, anong alam mo? 4 na buwan ka lang, di wala kang task na nabigyan na nagkaroon ng task na critical for the organization's welfare, di ba? Yun ang point dun eh. The truth hurts. Pero doon tayo matututo. So ako, sa academe, sinasabi ko palagi yan, consult your advisor about companies that will give you the best topic for just about anything. Hindi ko nasasabihin totally, hahaba tayo dyan eh. Seminar na kailangan dyan, hindi segment. Pero sa mga advisors, you help the students, hindi yung basta dyan nag-OJT, yun na yun. No, doesn't work that way. Mali yun. Data privacy pa nga yan kung tutuusin eh. Diba? Mali yun. Tas liable pa kung nagkataon na medyo offensive yung laman ng content ng nila. Whatsoever nila, diba? Mali yun. The truth hurts. And if the truth hurts, ang ating last subtopic ay, it's all a matter of your actions. Diba? Bato-bato sa langit yan. The truth hurts, bato-bato sa langit. Second subtopic natin. Third subtopic natin, dahil may tinamaan na bato mula sa langit, ang tamaan, sorry ka. Ang third subtopic natin, lahat yan umiikot sa deeds. Because deeds are basically viral in nature. We are people of both words and actions. Hindi ako naniniwala na actions, hindi ako naniniwala na actions speak louder than words. Pantay-pantay sa atin yan. What you speak should also be acted upon. And what you act upon should also be spoken. 'Di ba? Siguro nung panahon ng mga lolo't lola natin, pwede yung man of his actions more than his words or her words. Hindi ganun yun. Ngayon, dapat balanse ka na. What you speak, you should also act. Ika nga ay walk the talk. And you should also talk what you have done. Or what you have done, what you have done. 'Di ba? Ulitin ko, actions and words should go hand in hand. If you want to help people, you help people. If you want to say something,
in helping people, sabihin mo, pero hindi naman ibig sabihin nun, ipagmamalaki mo. Hindi. For example, sa mga outreach programs, yung deeds mo, viral dapat yan. For example, pag ako tumutulong, hindi ko pinagmamalaki. Minsan ipopost ko once, twice. Bakit? Lalo no Rotary Club President pa ako, pinapost namin yan. Hindi dahil sa nagmamalaki kami, pero kasi at least alam ng mga tao kung sino ang lalapitan. So for example, meron kang outreach program for other people. Ang gagawin dyan, okay lang i-post mo yan once, maybe twice, para alam ng tao kung sinong lalapitan pag nangangailangan sila. So you walk the talk, pero sinabi mo rin yung ginagawa mo. Pero wag kang sosobra kasi pag ganon, bragging na yun. Self-serving na yun sa'yo. May limit naman yan eh. Malalaman naman natin if it's already enough eh, di ba? Kung may integrity talaga tayo, di ba? So our deeds are viral. Kung anong ginagawa natin, ano sinasabi natin, even the words we speak are part of our deeds, magtatranscend yan. Ano bang sinasabi natin palagi, di ba? The tongue is very soft, but it can stab a person and it can kill a person figuratively. Sometimes even literally. Masakit ka magsalita, nag-suicide dahil sa'yo. Pwede mangyari yun. Words pa lang yan eh. Paano kung actions pa, di ba? Minsan nga, mas masakit pa yung words eh, di ba? Kasi yung words, kahit hindi masakit yung sinabi mo, pero naka-offend ka, lalo kung hindi totoo, di ba? Mas masakit yun. I have seen so many good people na nag-suicide, yung iba na buhay, iba na agapan, iba na matay because of what has been said to them, whether true or not. Kung totoo, sabihin mo ng maayos. Although hindi ko ginagawa, kakasabi ko lang sa earlier sa subtopic, hindi ko ginagawa. Ako kasi pag mali ako, I'm sorry. Kung mali ka. Ngayon, kung anong gagawin mo para i-correct yung pagkakamali mo, nasa sa iyo kung paano. If you take offense on that, hindi ko na problema yan. Basta nasabi ko yung totoo. Diba? We must remember that our deeds transcend to other people. We must remember na ang ginagawa nating mga bagay, ang ating sinasabi, ang ating ginagawa, lahat siya nakakaapekto sa mga taong nakapalibot sa atin. So for example, ulitin ko lang what we say and what we do definitely affect other people, especially those who are around us, especially those who are within our inner circle. That is why we must be very responsible in everything that we try to act and to react and even to say. Ano ibig sabihin doon? If you see that something is wrong, you say it. Siyempre, as long as it's really the truth and it's really the right thing to do, then you act on it, initiate. Whatever you say, you initiate. Meaning, lahat na sinasabi mo, dapat ia-act-upan mo rin. Walk the talk, diba? Yun ang purpose nun. Ngayon, bakit siya naging blind item minsan? Nakakalimutan na natin yung virtue na yun you walk the talk. Instead na yun ang mainstream na value ng tao na dapat i-practice, nagiging blind item na siya. Kasi nakakalimutan na natin yung virtue ng several topics ago, integrity. It all boils down to integrity. And for me, Revalida is about integrity. Kaya nga Revalida ang segment ko eh. Ano bang meaning ng Revalida? Remedial. Taking action. Correcting what is wrong. Yun ang meaning ng Revalida. Diba? Sinabi ko yan, a few episodes pa, before pa, bakit Revalida gusto ko? Kasi nung nagdo-doctoral ako, ang favorite term nung nagdo-doctoral pa ako, nung hindi pa ako graduate noon, ang favorite term nung pare na professor ko. Shout out si Professor Norberto Castillo, Dr. Father Norberto Castillo, Order of Preachers sa UST. Sabi niya palagi, pag may bagsak, binibigyan niya Revalida. Remedial, second chances. Kaya nga Revalida favorite word ko na rin yan. Naging favorite word ko na rin yan, kaya siya Revalida. Meaning you're given chances to correct something. But how can you correct something if you are not informed of the truth? How can you correct something if you are not aware that what you're doing is right? So somebody must tell you that. And if that somebody will tell you that what you're doing is not right, and if you acted negatively, then wala ring kwenta. Because the truth must be given acceptance and the opportunity to change. Lahat ng tao nagbabago at kailangan magbago for the better. However, instead of becoming a mainstream value or a mainstream virtue, nagiging blind item na siya because we are blinded by our ego.
Mm. Nangyayari yan sa condo ko ngayon, sa mga kaibigan ko, loob at labas ng community ko. Mm. Diba? Saka na ba nakaka-eme, diba? Ito, as we wrap this up, diba? Saka na ba nakakita, diba? O, simpleng sagutan na magkapit-bahay, eh. Wala naman, diba? Nakarating ko saan-saan, diba? Sila yun, hindi ako, diba? Tatawa lang ako, diba? O, minsan, okay, sa kaibigan ko, o, simpleng board resolution, hindi magawa. Doon sa parking nila ng kaibigan ko, sa kabilang kondo, diba? Sa kabilang asosasyon na may kaibigan nga ako, diba? O hindi naman sa mga thesis defense, sa mga bata, di ba? I mean, for me, napakasimpleng bagay. Pag business student ka, tatanong mo, kikita ba ako dyan? Pag hindi, I'm sorry. You're just wasting my time. Better luck next time tayo. Di ba? Yun ang point natin dyan. So, as we wrap this up, I want to emphasize the fact that the truth is really important in everything that we say and in everything that we do. Hindi ko sinasabi na perfect tayo, pero sa lahat ng ginagawa natin, dapat meron tayong bahid palagi ng katotohanan. Kasi yung katotohanan na yan na mag-i-improve sa atin as a person and also will help us define our character as we communicate and correspond, and above all, co-inhabit and live with people who are of value to us. Diba? Yun ang point ko dito eh. Ang problema kasi minsan, ang katotohanan, hindi na siya mainstream. Ulitin ko lang, in today's world, where everything seems to be twisted, sometimes the truth, the virtue, and the value of truth and integrity is not being given premium anymore. They are not the mainstream of everything that we do anymore. It has already become a blind item that you need to research and you need to act upon. It has become a blind item. It has become a black sheep. The truth has since become a black sheep in everything that we do na hindi dapat. The naked truth should always prevail, and the naked truth should always be primordial and predicated and anchored towards the development of a person and the community per se. Yun lang yun. Napaka-generic na sinasabi ko, pero napaka-cliche, di ba? Pero kulang tayo sa katotohanan, mga kasama, mga kapatid. Kulang na kulang tayo sa katotohanan. Kulang tayo sa real talk ng katotohanan. Diba? Ito, no? Ito, may naalala uli ako before we close this one. For example, may kaibigan na naman ako. Buti naalala ko, sorry, you know who you are. Gusto niya kasi ipa-shoutout din. Sige, okay lang. Sabi sa akin, Benedict, yung mga tubo dun sa apartment namin, paki-check nga. So, chinek ko. Sabi ko, kailangan na to palitan. Aba, di sabi ko, kailangan na palitan. Nung sinabi ko yun, syempre may makasama siya doon. Sabi ng isang kasama niya, ipa-check muna natin sa engineer para sigurado tayo. Sabi ko, aba ma'am, sir, ito pong engineer niya, nakita niya na nga tumutulo, nakita niya na nga putol-putol yung mga wiring, yung fire extinguisher niyo expired na. Diba? Tapos nagpaparenta kayo ng mga apartment, baka mamaya bagsak kayo sa FSIC, yung fire system something na certification. Diba? Fire extinguisher niyo expired na. Tapos yung hagdan niyo, may mga anay na. Yung fit out niyo sa mga real estate, diba, sa mga project, yung fit out, diba, fit out niyo, crack na. Tapos kailangan ng engineer, mag-repair. Pero sino ang magko-complain? Sino ang magre-report? Kayong mga residente, di ba? Alam niyo yung, may tinatago ka kasi kaya ayaw mo, di ba? Kasi yung nakausap ka also a part of the developer of that apartment. Di ba? Di ka lang masabi, may tinatago ka, sir, kaya ganun, kaya ayaw mo mag-report. Di ba? Blind item yun. But still, the truth hurts. And the truth will set us free if we know it. Ako, okay lang na ma-real talk ako. Minsan na-offend ako, lalo kung masakit magsalita. Oo. Mag-emotional ako. Oo. Makakasagot ako. Pero pag na-realize ko, ayaw man. Ako mismo magsasorry. Kung sa tingin ko, tama naman sila at mali ako, I take time magsasorry ako. Pero kung sa tingin ko, ako pa rin yung tama, sila yung sinungaling, be my guest. Diba? Real talk lang naman lahat yan. So, i-summarize natin. The truth hurts because it is not a mainstream virtue anymore. At pag na-real talk tayo sa mga ginagawa natin, nasasaktan tayo. Kasi hindi na tayo sanay marinig ang naked and bitter truth.
Kaya ang dapat dyan, umpisahan natin through discipline and integrity. Speak our minds only if it tells the truth. Otherwise, we keep our silence. Kung mali, suportahan, itama ng maayos. Kung mali ka, constructive criticism. Kung tama siya, kahit opposition ka or kalaban ka or so, purihin mo siya kasi ang dapat na criticism natin and merit natin sa actions, hindi do sa tao. We correct and we praise what is done, not the person itself. Kasi what has been done is called the deeds and what has been said is called the deeds. Or are called the deeds ng tao, di ba? Yun ang point doon. Yung ginagawa. Kasi yung tao, mababago siya kung mababago natin yung ginagawa niya. Di ba? At yun na nabasa ko dito sa libro so far. So far, sa 30 pages na speed read ko, no? Yung history natin nandito, a part of it, na kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. But nevertheless, ayan, so maraming salamat po. In the next episode, magtatalakayin natin siguro tungkol sa research ulit, tungkol sa bayan natin, pero as an anchor, as a harbinger of truth and justice, bilang isang professor, bilang isang academic. Hindi ko kina-consider sarili ko na negosyante, although I am, pero mas malaki kasi ang bag ko as an academic kaysa bilang negosyante. So as an academic, it is my job to define and to correct what is wrong with the society, even in my small ways. So maraming salamat po. I'll see you on the next episode. God bless everybody. And happy Manila Day in advance po sa mga Manileñans. Maraming salamat po. Thank you.